Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa wala pagtatagal, tinatawag ang ating mga ngaral sa hapong ito. Praise the Lord. Panaliba po niya ang ating Pastor Bobby Librado. Lahat po tayo magsabi, God bless Pastor Librado. God bless Pastor Librado. Praise the Lord. Salamat mga kapatid sa bigay ng God bless you. God bless you also. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Amen? Praise God. So, I think hindi na tayo ngayon magtagal pa. Let's go straight into the Word of God. Dahil ang Diyos na nag-iisa na inawin po ng ating singing group ay nagpapahayag na meron lang talagang nag-iisang Diyos na karapat-dapat na sambahin, purihin at dakilain ang kanyang dakilang pangalan. Amen. Pwede ba natin alayan siya ang isang mataas na pagsamba, papuri sa kanyang dakilang pangalan? He is the only one true God and no one else beside Him. To God be the glory, to God be the glory. Praise God. Hallelujah. Sa akin pa ito, mga kapatid, o kay Sister Marisa, naka-CD ang paso yung sabihin. Para sa atin ito. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon dahil yung ating worship leader ay malapit na papalitan ng apelyido. Masaya ba kayo, mga kapatid? Gusto niyo din bang magpalit ng apelyido? Sa may mga asawa na, ay talagang given na yun. Pero sa mga dalaga, hindi ko alam kung meron pa kayong plano, design. Lahat meron. Amen. Permanent na ba? Single? Huwag naman. Hindi nga nawala ng pag-asa si Sister Marisa. Sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang atmosphere, at sa tamang tao. Hallelujah. Lahat tama, di ba? Parang si Eli Soriano. Yung debate nila ni Pastor Willie Mahadokon. Pero tama talaga ang Pentecost. Ang pananampalataya ng UPC. Praise God. Sangayon si Brother Eli. Praise God. Ang lumipas ng Eli Soriano. Pero hindi po yun ang ating topic. Ang ating pag-uusapan ay bagay na magbibigay forma sa ating buhay. Amen. Patuloy tayong aayusin, patuloy tayong ipapattern ng Diyos sa kanyang mga salita. So, without any further delay, tayo po lahat ay tumayo. Nakatayo na ba? Baka mayroon pa kasing nakaupo. Sama-sama natin buksan ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Talagang ang verse na ito ay madalas na kino-quote ng bawat isa. Right? One of our favorite verse in the Bible in 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Diba? Ang sarap paglingkod sa Panginoon kasi lahat babaguhin ng Panginoon. All things are become new. Amen. Praise God. So, yun nga. Magiging bagong apelyido na yun kay Sister Marisa. All things become new. Kasi lahat ng bagay gusto ng Diyos baguhin. Praise God. Romans 12:2. Additional verse. Bago tayo lumaon sa mensahe ng ating Panginoon. Here we go. Isa pong favorite verse natin dito. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. Dakilang Diyos, salamat po sa
talata, mga verses na binigay mo sa amin sa hapon ito. Dalangin mo po ang pagkasi ng iyong Espiritu, Panginoon, sa buhay ko. Wala po akong magagawa kung wala po ang iyong kapangyarihan. Yes, So I need, Lord, the oil of your Spirit, the anointing of your Spirit, and envelop my life, O God. And kalagan mo rin ang kapangyarihan ng iyong salita na siyang pagkain po ng aming mga kaluluwa. Awiin mo, Panginoon, ang tabing ng kamangmangan sa aming mga puso, kundi ang talino, Panginoon, na nagagaling sa iyo, ang siyang maintindihan po namin at amin po maunawaan. Kilang Diyos, salamat at ina-expect po namin ang kapangyarihan ng iyong Espiritu na siya muling ibuhos mo sa bawat isa sa amin. Lord, kami po ay sama-samang ma-revive sa araw na ito, ma-refresh sa iyong Espiritu, Panginoon. Kung meron pong hindi pa tumanggap ng iyong banal na Espiritu, sa araw na ito ay iyong gawin sa Kanya, Panginoon. Ito'y regalo mo at ipagkaloob mo sa bawat isa. Lord, we bring back to you all glory and honor, thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. We give you praise. We give you honor and thanksgiving. Hallelujah. Then be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So I would like to bring the message to you from the Lord in this title, Conform or Transform. Which, alin ba dito ang nais po natin? Conform or transform. God bless you, and you may take your seat now. Pag pinag-uusapan po natin ang salitang conform, ito po yung root word niya, to comply or to pursue. Sige lang, sumang-ayon ka lang yan, mag-conforme ka lang yan. You need to pursue the things, you need to comply the things. But the word transform is different word. When we talk about transform, this is about a revamp. This is about reshape to your life. Meron talagang mababago, may maririmod sa buhay po natin. Kailangan mga kapatid, pag sinabing remode, mayroong overhauling na mangyayari sa buhay natin. No? Katulad ng isang engine po ng sasakyan. Hindi lang ito mga kapatid, tatanggalan o mag-change oil, kundi ibababa mismo po yung buong engine, bubuksan at i-overhaul. Shall we say praise God? Sa isang root word din po ng transform, yung salitang convert. Kailangan mga kapatid ma-convert. Meron pong mabago sa buhay ng ating buhay po natin. Everybody say praise God. So ang tanong, tumula, tumalima ka ba dyan o magbago? Conform or transform? Alam niyo, dalawang bagay lamang ang pwedeng pamilian po ng isang Kristiyano na naglilingkod sa Diyos. Dalawang bagay lang ang pwedeng pamilian po natin. Pagayon sa sanlibutan o ang pagbabago. Wala nang ibang lilikuan ng isang Kristiyano maliban sa tinatawag na mag-conform ka sa sanlibutan o ikaw ay mag-transform. Because Paul did not deny that as Christian we're being influenced by the world. Hello? Hindi pwedeng ma-deny, hindi pwedeng itanggi ng isang Kristiyano ay hindi pwedeng ma-influensyahan ng sanlibutan. Kung titignan po natin ang mga Kristiyano sa Rome, they were affected by the world system in Rome during the Bible times. Amen. Because this country, this Rome, is the most powerful empire, invader of Israel and known the world. So bilang Kristiyano, kung ikaw ay nasa panahon na yan
sa Rome, mga kapatid. Kailangan kang mabuhay na kakaiba sa mga Kristiyano sa Rome. Kailangan meron pong ilaw na makita sa buhay po natin. Somebody say, praise the Lord. Bakit ilaw, Pastor? Dahil ito ang letter ni Paul sa Romans 13:12. Ang sabi niya, the night is far spent. The day is at hand. So let us therefore cast off the work of the darkness and let us put on the armor of what? Light. Somebody say, praise God. Namamaalam na ang gabi, ang sabi ni Paul, at malapit ng lumiwanag. Layuan po natin ang lahat ng mamasamang gawain o pita ng laman at italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Can we give a hand clap of worship? Hallelujah! So although, church, the influence of the world is a very strong thing. That's why Christians have the potential to change. Hello? Not only by the power given by God, but by their resolved decision or determination. Shall we say, praise God? Praise God. Why, Pastor? Because their potential to change lies always in their mind. Somebody say amen. Meaning they could change if they would make up their mind. Therefore, their change, their transformation lies in their decision. Wala ka dito kung hindi ka nag-decide kanina na pumunta rito. Pero kung decision mo kanina ay mag-stay na lang sa iyong bahay o sa employer house mo o hindi ka na tumuloy dito at doon ka na lang sa labas, yan po ay yung decision. But they could live a changed life if they wanted to. They could be victorious in Christ if they wanted to. Hello? Because in Romans 8:31 and 37, they are given the powerful guarantee na mababago tayo ng Diyos. Bakit, Pastor? Ang sabi ng Romans, what shall we then say to these things? If God before us, who can be against us? Kaya hindi mo pwedeng i-reason sa iyong sarili, ganito na ako, Pastor. No, sir. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, gawin kong tahanan ang iyong buhay para lahat ng pagbabago ay makaya mo. Hindi mo kaya yan mag-isa. Because the Bible said, if God before us, who can be against us? Kaya nga pinili ng Diyos na maging residensya ng buhay natin sa mga bagay na hindi natin kaya. Nariyan ang Diyos na kasama mo sa pagbabago. Minsan, ang aming expectation, ito ay yung kaaway, walang magagawa sa buhay natin. Ito, kasama ito sa pagbabago. Dahil ayaw ng kaaway na magbago tayo. Kaya nga hinagad ng Diyos na ako ipapasok sa buhay mo para magawa mong magbago. Kaya walang worldly things na hindi mo kayang baguhin kasi kasama mo ang Diyos. Kaya maraming purihin at ipalagpagan ating kamay sa Panginoon. Who shall we say to this word? The word this is not a singular, a plural. Itong mga bagay na ito, hindi lang yung kaaway. Pagtanggol ka ng Panginoon, yung buhay mo na hindi nababago, tutulungan ka ng Diyos. These things, kasama ang pagbabago. Sabay say amen? Ambisyon, kalaban yan eh. Hello? Problema, kalaban yan. Pero sabi ng Diyos, kung ang Diyos ay nasa sayo, sino pa ang laban sayo? Hindi lang si Satan ang kaaway natin.
Lahat ng vices, lahat ng flasher sa buhay, nasisira sa ating buhay, kaaway po yan. Tool ng kaaway yan, mga kapatid. Pero sabi ng Diyos, walang lalaban sa iyo. Walang mananalig sa iyo kung ako'y kasama mo. Kapag nandiyan ako sa buhay mo, sabi si praise God. So we are given the power from God and teachers na pwede na tayo magbago. And another letter of Paul in 37, jump to verse 37. 9. In all these things, di ba yun? Plural na naman na ito. All these things, we are more than conquerors through Him that loved us. So Saturday group, wala tayong excuse na hindi mo pwede sabihin sa iba, ganito na ako, friend. Mading kastoy lang tang na ibibiyag ko. Ganito lang ako. No! Huwag kang papayag. Dahil higit ka pa sa mga mananagumpay. Magtagumpay ka sa lahat ng bagay na bisyo o mga ugaling masama sa sanlibutan. Dahil ang sabi ng Bible, you are more than conqueror. Hallelujah! May garantiya ang Diyos kung bakit kaya natin mabago. So church, the power of choice is in your hands. Kaya sinabi ni Pablo, two things ang dapat natin gagawin to be victorious Christian. Dalawa lang. Simple lang na mga bagay ang dapat natin gawin para tayo po ay victorious Christian. Number one, give this life is not to conform the world. It's a simple thing. Advice ni Paul yan at garantisado yan. Not to conform the world. Pangalawa, ang sabi ni Paul, be transformed. Or to live different from the world. Hello? The positive is be transformed by what? By renewing our mind. The mind. Yes. Everybody say praise God. Praise God. That's why Christian should be live different from the world. Give me slide, sis. Bakit kailangan tayo mabuhay ng different? Kasi ang world, kakaiba. Kakaiba ang outlook ng sanlibutan. Look at the ladies in the world compared to the Pentecostal people. Look at you compared to the people of the world. Originally, ganyan tayo noon, di ba? Salamat sa mga nagtingin. Kagrabe kasiksi mo noon. Nakakalungkot nga eh. Hindi ko lang alam, dumaan sa inyong wall. Pentecostal lady, baptized in Jesus' name. Mas maiksi pa sa suot mo na kapula. Sabi ko na pailing ako nung dumaan sa wall ko yun. Kilala ko itong kapatid na ito, bakit ganitong itsura niya? Sabi siya, amen. But look at the bottom line. Those ladies, their outlook is different from the outlook of the world. Hello? So, tingnan mo yung ayos mo, di ba? Kawangis mo yung nasa ibaba. Hindi ba napaka-bless natin? Na kaya pala natin magbago, Sister Jennifer? Hello? Hindi yan nakakapit sa iyong katawan. So as Christian, we should live different from the world. Although we are in the world, but we are not of this world. Because the world is not our home church.
this will be burned up. Ang mundong ito ay hindi sa atin. Masusunog ang mundong ito, kaya hindi ka pwedeng mag-feel at home sa mundong ito. Dahil kung ito ang pipiliin mo, kapatid, kasama ang masusunog. I will tell you, Apostle Peter admonished us in 2 Peter 3 and 10. The Bible said, but the day of the Lord, sa araw ng Panginoon na yan, will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away. Ang mundong ito, ang langit ay lilipas with a great noise. Here we go. And the elements shall melt with fervent heat. Just imagine, church. Yung nga 160 degrees Fahrenheit ay kaya niyang i-melt, mga kapatid, yung lacerel red na yan ng sprinkler heads. Lacerel tube yan. Kapag yan ay nahit ng 160 degrees Fahrenheit, puputok yan para ang tubig mag-sprinkle dito. Hanggang doon lang. Hindi mamimelt yung metal niya. Yung lacerel lang, yung tube. Yun ang mamimelt dyan. Pero ang Bible nagsasabi na lahat ng elemento sa mundong ito ay malulusaw sa tindi ng init. Ano itong mga elements na ito? Yung iron, hindi basta-basta malusaw yan. Pero sa tindi ng init na yan, kung ikaw ay at home pa rin dito, kasama kang masusunog. Kasi sinabi ng Bible, masusunog ang lahat ng elemento sa tindi ng init. If the earth also and the works that are therein shall be burned up. Kaya, do not feel at home in the world. Hello? Amen. Bakit gusto ng Diyos, amen, na hindi tayo maging at home dito sa mundong ito? Kasi minsan may mga tanong, ano, kumusta ka dyan sa Hong Kong? Okay ka? Ay, okay. Feel at home na ako dito. Naka-adjust na ako, sis. Pero yung totoong residence natin, hindi ang Hong Kong. Yes, that's right. Kaya huwag tayo mag-feel at home sa Hong Kong. Amen. Shall we say amen? Amen. Pawawala yung Hong Kong. That's right. Kaya nga sabi ng 1 John 2:5-16, we are commanded not to love the world, Yes. neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, in Hong Kong, in the Philippines, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Somebody say, praise the Lord. And Revelation 18:4, we also commanded, hallelujah, that come out of the world. Lumabas tayo sa sanlibutan ito, that kung hindi, we will be destroyed with the world. Shall we say, praise God? Ngayon, Kristiyano, are you conformed to the world or are you transformed? Nakahina yung transform. Transform. Para alalahin. Are you conformed to the world or are you transformed? Kailangan pang itulak. Help us, Lord. Parang palyaw yung sagot. Every day. Kailangan pang i-start. Baka luman yung battery kaya hindi umandar. Why? Because the word transform is derived from the Greek word metamorphos. The word metamorphos, give me slices, amen, from which the phrase metamorphoses. Shall we say praise God? Praise God. Metamorphosis comes
What is that, Pastor? Change. Pag sinabing metamorphosis to possess, transformation, pagbabago. Hello? Pinag-usapan yung pagbabago. Hallelujah. Kailangan yan ng i-calibrate tayo. Dapat positive. Amen! Pasok! O baka may mayroong bagay na hirap talikuran. Kaya yung amen mo, wala namin. Amen. Metamorphosis. Change. Transformation. You know the cycle of the butterfly. Look at that. The butterfly life cycle. From egg, it turned to larva. It became the caterpillar, right? Pagkatapos ng caterpillar, magiging pupa siya. May tawag na kukon. Sa kukon na yan, mga kapatid, dyan po, isisilang isang napakagandang butterfly. So yung cycle, makita mo yung metamorphosis niya. Nung unang dumating ka dito, itlog ka. Itlog lang tayo na kailangan limlima ng Holy Ghost. Kaya itlog na yan, pasaway. Hindi mo pa alam yung content sa loob, di ba? Kaya minsan talagang pinapakasamahan ka ng grupo. Dahil yung ups and down na ano mo, heart mo, temperance mo, inaaral ka. Shall we say amen? Hanggang medyo nag-i-enlarge ng kaunti, medyo nakakaroon ng mga kapatid ng pagbabago, naging caterpillar na. Shall we say amen? Hallelujah! At nung nag-start ng nag-disciple, mga kapatid, ito na, may nasa process na ng moldings. Nilagay ka na sa kukon, mga kapatid. Sa kukon ng discipleship. Sa kukon ng prayer. Sa kukon ng worship. Dito ka na unti-unti, mga kapatid, na pinapakal ng Panginoon. Hanggang nilabas na, napakaganda mo parang parang-parang, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Because there is a cycle of change in your life. Oh, what a mighty God we serve. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Dati mga kapatid, nasa level up ka kanina doon sa picture, di ba? Sobrang kasi mo. Ipakita lahat ng hindi dapat ipakita. Pati uman. Pakita mga kapatid, yung puso na mayroong ikaw. Amen? Lahat ng sulot mo kulang-kulang. Kaya yung ugali mo kulang-kulang. Yung timpay, alam mo ang hirap sayawan. Pero salamat nung nilagay ka ng Diyos sa bukon ng New Life Fellowship. Konting dito ang feeling mo kasi nasa bukon ka eh. Kung nasa content ka mga kapatid ng bukon, hallelujah, parang hindi ka makagalaw. Pero hindi mo alam, doon ka pala unti-unting pinapatay ng Diyos. Doon pala unti-unti kang sinishape ng Panginoon. Dumating ang tunay na revamp sa iyong buhay. Dumating ang tunay na overhauling sa iyong buhay. Look what the Lord has done in your life. Salamat, mga kapatid. Tagalangin ka na. Itsura ka ng tagalangin. Hindi ka na itsura ng taga-Hollywood. Nung Hallelujah. unang panahon, di maintindihan ang itsura mo. Amen. Amen. Kulang na lang mga kapatid na ang buhok mo parang buhok yung nakukuha sa mais.
Blondie. Yan kayo ng in, no? Para lalong bumanda, magpa-blondie ka ng buhok. Dapat ang i-calibrate yung puso, hindi yung buhok. Somebody say amen. But I will tell you, change will happen. Yes, little by little, God is changing us from glory to glory. Hallelujah! Yes, Lord. From glory to glory. Sister Carmelita, nung unang panahon na nakita ko to, parang amasol eh. Yeah. Kala mo, leader ng LPA yan. Masyadong siga, di ba? Laki pa ng sapatos niya. Pero tingnan mo siya ngayon, mga kapatid. Hallelujah! Panlangit ang kanyang outlook. Amen! Amen! Glory! Hindi na pang-Hollywood. Lord! Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, God. That's why change is a very important. Amen. Amen. And change will happen when we consider these three things. I'm talking to you right now, heart to heart. I said, change will happen when we consider these three things. Name these lives. Number one, by presenting our or offering our bodies a living sacrifice. If we consider these things, change will happen. Meaning our bodies, everything included ha. Pag sinabing bodies, lahat kasama. Are offered on the altar of sacrifice, God can work with them freely without resistance. Hallelujah. And change will be the result. That's right. Hello? Amen. Pag sinabing bodies, buo to, including, everything is included. Kasi may mga tao, mga kapatid, Pastor, pwede ba? Atin lang ako, pero huwag muna akong mag-commit. Di ba narinig nyo yan? Mayroon, yes. Atin lang ako, Pastor, nandiyan, pero I'm not ready to commit myself. That's right. Mayroon. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. That's right. Amen. Amen. Gagawin mo pang installment. Kasi hindi pa siya ready na i-commit ang lahat ng bagay. Mga kapatid, kaya nga pangako nagsabi ng Diyos, anak, papasok ako sa buhay mo. Para yung mga bagay na nahihirapan kang i-commit, sasamahan kitang i-commit. So when you present, when you offer your body a living sacrifice, everything included. Amen. And change will be the result. Amen. When you consider this, tatrabahuin talaga ng Panginoon ang buhay mo. Pangalawa, obedience to the command. When we consider this, the word obedience, because the Bible said, be not conformed to this world, but be ye transformed. Obedience. So any command or any instruction in the Bible has as your result, it is followed. Hello? Lahat ng instruction sa Bible, kapag ito'y sinusunod mo, mayroong mangyayari, mayroong magandang resulta. Kung ito ay susundin natin, because you know, obedience is powerful. It will not only produce change, but also our salvation. That is obedience. Whether you like or not, sister lady, there is a sure result if it is followed. Sabi nga ng Panginoon sa 7:21 ng Matthew, not everyone that saith me, Lord, Lord,
shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. So ang point ko dito, amen, para masigurado mo na hindi ikaw yung sinasabi ng Panginoon at tumatawag every Saturday. Tiyakin mo na boy, hallelujah! Sundin mo ang kanyang mga salita. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay churchgoer lang. At ikaw yung nagsasabing hindi ka pa ready na mag-commit ng buong buo sa Panginoon. Makakount ka sa sinasabi ng Panginoon na isa ka sa mga tumatawag ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, depart from me. You are working iniquity. Shall we say amen? Amen. Hebrews 5:9, the Bible said, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all. Yan yung point. The key is obedience. To all them that obey Him. So may salvation sa sumusunod. Amen. So if you consider that, presenting and offering our bodies a living sacrifice and obedience to the command. And number 3, yung point ko dito, change happens by renewing our mind. Hello? In other words, the mind is the key to our transformation. The mind is the key of our change. Take note of that. Change should start in the mind, and soon, totally change will follow. Hello? Sa isip, mamaya explain ko sa inyo bakit sinabi ng Bible ang isip. Ang kailangan mabago muna. Ephesians 4:23, sabi ko ni Paul, and be renewed in the spirit of your mind. Hindi yung ating salita, hindi yung ating outlook. Kailangan ang ma-renewed muna ay ang ating mind. Yung espiritu ng ating mind, yung iniisip natin. Because you are expected to change. If you are a Christian, hello, it is your church and it is conclusive. If you are a Christian, you are expected to change. Because change is certain. Hello? But how does it happen, Pastor? What is the secret? The answer is the mind. Hello? The answer is the mind. Because Paul said, be transformed by the renewing of your mind. Hallelujah. Ikuro mo sa part ng bahagi na katawan mo kung nasaan yung mind mo. Akala ko may nagturo doon sa talampakan. So the secret is in your mind. Hello? Wala yan sa command ng do's and don'ts para mabago ang tao. Because the mind is the very key. Your mind must be changed. Your mindset, your outlook, your perspective, your mental pattern. Hallelujah. For you to be able not to be conformed to the world, your mind must be renewed. Come on. Pwede ba natin purihin ang ating Panginoon? Hallelujah. Renewal of the mind is a very essential thing, church. Because our mind must be invaded by Christ and be put into subjection to the mind of Christ. Somebody say, praise God. What is that, sir? Be like Christ in mind setting. Hello? And we can have the mind of Christ. Yan ang sinabi ng Bible. 1 Corinthians 2:16,
The Bible said, "For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ." Hello? You see, God has given everything for us. The Word of God, the name of God, the Spirit of God, the blood of God, the faith of God, the power of God, and the mind of God. The mind of Christ. Lahat ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya hindi mahirap na mabago tayo. Pero bakit ang iba, Pastor, struggle sa pagbabago? Philippians 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. In other words, we can change and not conform to the world if we can put on the mind of Christ. Yan ang sinasabi ng Bible. Because God has given the mind of Christ is in us. Binigay na ito ng Diyos. So we think different by the continuous pursuit to put Christ's mind. And we can now change. Kasi kung hindi ka pa rin nagbabago, your mind is not yet renewed. That's right. Ganun lang yun kasimple. Kaya ang buhay ng tao, ang ugali ng tao, ang salita ng tao, ang lifestyle ng tao ay hindi pa rin nagbabago. Kasi yung kanyang mind, hindi pa ito na-renew. Come on! Can we love Him, church? So the secret, Sister Jennifer, is in the mind. Kaya pag-yielded ang ating mind, whether you like or not, magbabago tayo. Because the mind is so powerful. Alam niyo ba yun? The mind is powerful. Sabi nga ni Napoleon Hill, and then give me slides this, the mind is the powerful, it is like the CPU. It's a central processing unit ng isang computer. Kaya po yung hard drive ng isang computer at kasama po yung kanyang RAM, kapag yan ay mababa, makalimutin ang computer. Mabagal, mahirap mag-isip. Yan kasi yung mind ng computer. Pero kung i-upgrade mo at i-renew mo yung mind ng computer, lahat ng pindutin mong icon doon, ibabigay lahat sa doon sa screen. So, ang kailangan sa computer, i-upgrade mo ang kanyang CPU. Ganyan din ang buhay natin. Kailangan natin ang renewal. Kailangan natin ang upgrading, mga kapatid. Dahil kapag na-upgrade yan, mga kapatid, hindi masakit ang salita ng Diyos when it comes to change, when it comes to transformation. Walang rebellious na espiritu. Kundi ang sabi mo, yes, Lord. Hallelujah. Hindi pa kailangan baguhin mo ang buhay ko. Kasi yung spirit ng processing unit ng buhay mo, madali nang maka-antindi kung pinag-uusapan ng pagbabago. Jesus. Wala nang debate. That's right. Kundi ang sumunod. At ang sabihin mo, Lord, i-renew mo nga yung kaisipan kong makulit. Hello? So the mind is powerful. Am I making a sense? To God be the glory. So the command starts from it. Now, saan area ang dapat mabago sa atin? Seryosong tanong ito, ha? Saan area ang dapat mabago sa atin?
Akong gustong sumagot. All areas. Hello. Lahat ng bahagi ng buhay natin ay dapat mabago. Alam natin kanina ang 2 Corinthians 5:17. Amen? Dapat mabago ang ating isip, mabago ang ating puso, mabago ang ating salita, mabago ang ating gawa. Dapat mabago ang ating lifestyle. Because when the mind is in command, everything is follows. Are you with me? When the mind is in command, everything follows. Because the mind is very powerful. Alin doon ang mabago, Pastor? Attitudes. Sa attitudes natin yung character traits mo. Hello? Spiritual o yung ating pag-uugali. Kailangan mabago. All areas. Words of our lips. Kailangan may mabago. Yung salita mo dati malaswa. May kasamang pagsisinungaling. May flatterings, may jokes, may vulgarism, may negatives. Yun yung mga salita natin noon. Dapat yun mabago. Yung puso natin. What is the content? What is the motive of our heart? Hello? All areas. Lifestyle ng buhay natin. Yung pagkilos mo, mga kapatid. Kailangan may mabago sa ayos mo. Hello? Dati yung ayos natin wala sa ayos. Pero salamat, inayos ng Diyos. Yung pananamit. Hallelujah. Though meron pong struggle sa pananamit. Pero sige lang, dahil hindi sumusuko ang Diyos sa ating buhay. Purihin, Panginoon. Yung relasyon mo, kapatid, sa iyong pamilya, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan, dapat meron din pong maayos. Dapat mabuhay tayo ng may kabanalan. Alam niyo, holiness ang kailangan. But I will clarify to you, holiness is the result of a changed mind. Hello? Pag nabago yung mindset mo, ang holiness hindi mahirap. Sabi nga ni John Stott, the secret of holiness is in the mind. Hello? Ibig sabihin, kung magpasya ka ayon sa isip mo, ay magbabago ka. Hello? Kung magpasya ka, sabi mo, ayon sa isip mo, whether you like it or not, change will follow. Hallelujah! Kaya sabi ng Apostol Pablo, be renewed in the spirit of your mind. Kaya pag change or renewed ang mind mo, holiness is not hard to follow. Shall we say amen? Hindi na kailangan turuan ka. Tuturuan ka ng Holy Ghost. Kung ano ang iyong isusuot, sasabihin ng Holy Ghost at alisin mo na yan mga nasa wardrobe mo. Palitan mo ang mga bagay na ito. Somebody say amen? Kaya yung mga inimbak mo na Levi's dyan. Levi's. Wala ng Levi's. Because if your mind is renewed, you will not be able to conform to the world. Hello? Why, Pastor? What is in the world? Huh? The sins, vices, fashion, riches, pride, lust, lifestyles. Pero pag renewed ang ating isip, hallelujah. Pag renewed ang ating isip, madaling sumunod.
Kaya pag di ka nagbago, mga kapatid, hindi pa talaga na-renew ang iyong kaisipan. Conform ka pa sa world. Kaya ang salita mo, ang galaw mo, ang awit mo, ay worldly pa rin. Amen! Yung laman ng cellphone mo, mga kapatid, pag nagpatugtog ka, awit pa rin, Sarah, Hieronimo. Pati panalamin worldly, pati ayos worldly, pati buhok, pati mukha worldly. May mga Christian church na hanggang ngayon at home pa rin sila. Hello, wala silang kaibahan sa worldly people. They talk, they dress like world. Kaya tama ang sabi ni Horatius Bonar when he said, give me slides. I looked for the church and I found in the world. Hello? I looked for the world and I found in the church. Yung mga Kristiyano na umatin, connected pa rin sa world. Kaya nung naghanap siya ng church, taga-UPC ito ah. Bakit nagdi-disco ito? Hello? At nung pumunta sila sa UPC na invite, uy, di ba nakita kita sa bar? That's what Horatius Bonar said. I looked for the church and I found in the world. And I looked for the world and I found in the church. Sila rin yung mga taong nasa world. Gusto ba natin yun ang buhay? Na sumusunod kay Kristo? No way. But many Christians are worldly. Banal lang pag Sunday minsan, pag nasa church, pero pag uwi sa bahay, pag galing sa office, they are still worldly. Kaya sabi ng kanilang theme song, ganito na ako noon, pero wala rin nangyari. This is the spirit of negativeness, church. Ang kanilang theme song, gusto kong bumain, pero hindi ko magawa. Pero nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, alam ko nangungusap ang Holy Ghost. Wala kaming ibang desire ni Pastor Plaza, kundi iharap kayo sa Panginoon without wrinkles and without spot. Hindi kalooban ng Diyos na naglilingkod tayo, na pinapasan pa rin natin ang basura ng sanlibutan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Stop making excuses and alibis. There is only one key for transformation. Renewal of your mind. If you change your mind, you can be transformed. So make up your mind today. Make up your mind. Be decided. Bago ka tutungo sa altar ngayon, magkaroon ka ng isang desisyon, mga kapatid, na ang pagbabago ay lahat ng bagay. Everything included. Because change will start when you decide. Hello? And only the Holy Ghost can able to help your change. Because this is the power of God to burn all our stinking, our rubbish things in our life. So allow the Spirit of God to dominate in your life. Come on, church.
Let us undergo to the spiritual calibration of the Holy Ghost today. Hallelujah! Lagi mong tandaan, the whole things na ako po'y nangaral, na kaupo ka lang dyan at nakikinig at nagre-response. Pero ang totoong service mo sa Panginoon ay nasa altar. Dahil sa altar, diyan ka palang magsisimula na maipapanganak muli sa kaharian ng Panginoon. Diyan ka muli, mga kapatid, pupuspusin ng ating Diyos na buhay. It is not in your views, but is in the altar. Because the altar, church, is the part of our Christian walk with God. Amen. Somebody say, praise the Lord. Pwede ba tayo tumayo sa oras na ito, kapatid? Hallelujah. Hallelujah! Walang iba, mga kapatid, na katulong mo at sasamahan ka na magbago sa ating buhay. Change will come if the power of the Holy Ghost will start to burn all the stinking, all the rubbish things in our life. Allow the Spirit of God to dominate right now over your life. Lord Jesus. Come on, Saturday group. You start to undergo to the spiritual calibration. Lord, I need an overhauling today, oh God. I need an overhauling in my life, God. Hallelujah. Are you conformed or transformed? Which of these two, church? Oh, hallelujah, Jesus, Lord. Speak to your people today. Oh, hallelujah. Allow the Spirit of God to renew your mind today. Allow the Spirit of God to renew your mind so that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Oh, come on, church. I will invite you, if you don't want, if you don't mind, to come to this close to the altar right now. Hallelujah. At hayaan mo muli, kapatid,